Okay, so what's up? So random variables and probability distributions. So define lang natin yung random variable. So numerical description of the outcome of an experiment. So it is a function that assigns a real number to each element of a sample space. So for example, nag-toss ka ng coin. 'Di ba yung outcome dun ay heads or tail? So pag random variable, parang nire-represent mo lang yung heads or tail sa isang number. Okay. So, pwede siyang 0 and 1. So, pag 1 ay heads, pwede ring ang 0 ay yung tail. So, yun yung random variables. Basta para siyang variable, nire-represent mo yung uh, nagre-represent ka ng numbers sa element ng sample space. Lahat ng possible outcomes, ginagawa mo siyang numeric. So, yan, basahin nyo na lang to. Meron kasi ditong for other experiments, such as obtaining a customer response to a new product, the sample space is categorical. So, hindi natin siya maka-quantify. So, kailangan natin siya ng yung categorical, gaya nga ng heads or tails. So, kailangan natin siyang i-convert to numerical. So, random variables. So, yung random variables, pwede siyang maging discrete or continuous. So, denoted siya by capital letters. So, random variable x or y, basta capital siya. So, sa discrete random variable, yun yung mga whole number. And then, yung continuous random variable, yun yung may mga decimals. So, discrete random variable, number of possible outcomes can be counted. So, add. Then, continuous random variable, yung mga may decimals nga. Pwedeng height ng tao, 'di ba merong iba't iba yung measure. So, pag discrete, pwedeng age. Pwede, basta yung whole number, age. And nakakount naman natin yun. Itong continuous, pwedeng pa-infinite to eh. So, yun. Random variables. And then yung probability distributions. Para siyang alam nyo ba yung histogram na parang nagpa-plot ka based dun sa count? Okay, so wait. So sa probability distribution kasi pwede rin siya maging discrete or continuous. So ang na-discuss lang dito ay yung discrete probability distributions. So ganito siya eh. Kulang to, putol kasi itong computer repair times. Pero based naman dito sa graph, yung number of days mo ay hanggang 40 eh. So ito ay hanggang 13 lang. So itong frequency, kasi ito ay computer repair times. So kung ilang days siya bago nagawa siguro yung computer. So nandito yung data natin between 8 to 18 days nandito yung maraming data. 10 to 16. So nandun yung maraming count. Madalas, parang ibig sabihin between 10 to 16 days, dun madalas nagagawa yung computer. Yan, base yun dito sa frequency. So, dapat pag gagawin mo tong discrete probability distributions, ang nakalagay dito sa y-axis yung yung probability niya mismo. Itong relative frequency. Okay, so kung wari ito ay, ano ba to? So, 14. Ay, hindi nakita. So, 13. So, dapat nandito ay 0.08. Yan, nandito. Kalahin nyo dito, 0.08. Relative frequency. So, makukuha mo naman to basta i-add mo lang to. Tapos, divide dun kung anong frequency. Okay, so sa discrete probability distributions, yun na mismo yun. Yung, bali ito. Para siyang ganito, pero probability nandito. Tapos, sa cumulative distribution function, parang pinag-a-add mo yung lahat ng probability. Ganito yung itsura niya. Natin. Discrete. Kasi merong so discrete probability distribution. Meron din discontinuous probability distributions. Tapos meron din cumulative distribution function para sa continuous.
Wait lang. So, discrete, cumulative, distribution, function. Tingnan natin yung images. Ito. Ayan. So, parang ganito yung discrete probability distributions. Ayan. Hindi na siya pwedeng lumaki. So, ganito. Kuwari ito yung number of days, tapos nandito yung probability mo. So, pag pinag-add mo yan lahat ng probability, 100% yan. 1. So, ito yung cumulative distribution function. So, ito yung 0.1, nandito. Tapos, itong pangalawa, i-add mo dito sa pangalawa. Itong pangalawa ay i-add mo dito. Tapos, itong pangatlo, add mo dito. Medyo mali pa eh. Kasi ito dapat ay ito pa, 2. Tama pala, 2. Tapos, ito ay 3. 2, 4. Ba't gayon? Ito pala. Nasa 5 pala to. 5. Plus 3, 8. Plus 2. Yan. Ito yung cumulative distribution function. So, ano pa ba? And nga pala, sabi dito, so, specifies the probability that the random variable x assumes a value less than or equal to specified value x. So, ibig sabihin, ang dinedenote nito, kuwari ay ito. Kuwari ito ay itong 2 na to. Yan. Ito yung probability less than 2. Yan. Kuwari 5. Hindi pala. 8 na to eh. Ito pala dapat. So, 8. Diba ito, sa 2 na to, di siya ay 0.8. So, ang probability niya ay 0.8. Hindi lang siya probability ng 2, kundi probability din ng 1 and 0. Ano? Probability of less than and equal to 2. Yan. Kung ito. Parang pag ano mo dito, sa cumulative, probability nitong tatlong to. Yan. Kasi pinag-a-add mo eh. Okay. So, yun yung cumulative. And kung di nyo pa din siya gets, meron ditong PDF, CDF, tsaka PMF. Meron ako dito na panood kanina eh. Probability density function. Wait lang. Probability density function. Parang ito. Ay, ito. Maganda yung kanyang explanation. Okay. So, yan. Wait. Rabati something that's ayan. Probability mass function pag pag discrete siya. 'Yun ang tawag. Pag continuous, probability density function. Tapos pareho silang may cumulative distribution function. So panoorin niyo na lang 'to. Mas maganda yung explanation nito. So 'yun.